Hi everyone! Ito nga pala yung ginawa kong ribbon with money at graduation ng aking anak. So ako na mismo nagprepare para makatipid. So nagkat-cut na ako dito ng mga ribbon na ang sukat lamang ay 1 dangkal at kalahati. So ayan po na marami na ako na-cut. At nag-prepare din ako ng glue gun para doon sa circle, yung pagkakabitan ng mga ribbon ay mas madali siyang ma-form na circle. So nakat ko na siya. Yung pagka-circle niya, yan, nilagyan ko ng glue para super dikit siya at hindi malaglag yung mga ribbon. And pwede rin siyang pampagibat doon sa money na ano ba yun, yung parang ano siya, panglagay na sa leeg. So, nag-print din ako ng may congratulation with logo na yun ngang toga. Ayan, inano-ano ko lang yan para ba yung sa red ribbon, 'di ba? Yun parang cross lang yung niya, logo. So, ginlo ko lang yan. Mainit na yung glue. So, dinikit-dikit ko siya. Medyo mainit-init siya. Kasi habang mainit kasi mas maganda siya idikit para mas madikit yung ginagawa kong ribbon na blue. So ayan na nga yung mga natapos ko na dikit-dikit ko na siya. Nagawa ko na rin yung circle na pagkakabitan ng ribbon na may logo na congratulations, happy graduation. So ayan, pinoform ko na siya kung paano kong gagawin, and ready ko na rin again yung gun. Ayan, sa likod dapat siya kabitin dun sa another part, dalawa kasi yan dapat yung bilog para hindi makita sa likuran. Kahit mabago yung posisyon niya, maganda pa rin yung makikita na ribbon na hindi siya naka-hide yung ribbon na kung saan mo siya dinikit. Ayan, napakahirap mag-video pag mag-isang kamay lang. Wala nagbi-video, so ako na lang nag-video sa sarili ko. Pero medyo madali lang siya kasi noon inikot ko na lang din yung glue na mainit pa siya. Ayan, easy to paste na lang din. Yan, hindi siya perfect katulad ng iba yung nabibili natin, pero at least nakatipid tayo. Ito yung mga tips para makatipid. Sayang naman, wala namang ginagawa sa bahay, kaya gawin na lang natin para yung effort ay makatipid. Ayan, nagawa na nga natin, and gawan pa natin ng maraming glue para ilagay na yung isa pang circle na ginawa natin na may logo na congratulations and happy graduation. And dyan, dinigit na natin. Dapat same position para naman hindi siya magulo yung pagsabit mo. Maiba-iba yung pagsabit sa pagsasabitan ng ayan, pinush-push ko siya, inipit-ipit ko. Ayan, result. Ganda na niya. Ayan. So, para maging kakaiba ka, nilagyan ko siya ng twist. Twist siya. Ayan, happy naman nakagawa ko ng 2 piraso. Hindi siya perfect na bilog. Ito naman yung paggawa ng money ribbon. Ano ba yun? Money book. Ano ba to? Money's, yung nilalagay sa basta yun money. So, siya yung ilalagay ko dun sa ginawa natin na may circle na may ribbon. Ayan, ang hirap dahil yung kuko ko medyo mahaba siya. Ayan, ilalagay ko siya sa plastic. Prepare kayo ng plastic na hindi siya masyadong fit sa pera kasi medyo malaki yung plastic ko. So, double side naman yung tape. Gumamit din akong double side tape para yung extra na plastic ay mapit yung money. So, tanggalin mo lang siya para madikit yung another side ng plastic. So, at least mapit na at hindi na gumalaw yung pera sa loob. Ayan. Sa lalaki kasi parang parang di ba sa medal or sas. Sa babae naman yung sas. Parang sobrang lang siya para mailagay ko sa leeg yung ng anak ko yung ayan, money, siya. Money bouquet. Hindi, money. Parang money gift na lang sabihin natin. Yan. Ginawa ko na siya. So, yung pera na nagkakahalaga ng 5,500 dirhams. So, equivalent sa peso, 15.47 na yan on rate.
So, deserve naman ng anak ko na regaluhan siya dyan kasi nakatapos naman siya. Ayan. So, medyo mahirap siya. Pero minsan kasi hindi tayo nakakahanap basta-basta ng ganyang kung saan tayo makakabili. Kaya ang ginawa ko, gumawa na lang din ako para sa that time occasion na yan ay matapos ko na. And the 2 days pa yan bago mag-graduation ang anak ko. Niyayari ko na yan. So, ayan yung double tape. Sinarhan ko siya. So, napakalaking tulong ng double tape para mas madali natin siya madikit. So, ayan. Titikit ko ulit. So, natapos ko na yung iba. At susunod na dyan ay didikit ko na yan sa para pala mas matibay kasi medyo malambot yung pera. Yung pera siya, kailangan natin mag-isip kung paano siya titigas. Yung parang medal. So, para matigas siya, hanap tayo ng pamalit. Kasi yung pag plastic lang kasi siya, lilipa rin siya. Kaya yan. Nagtiyaga na lang akong gawin yan para matapos ko yung gift ko sa anak ko. So, yan nga ang naisip ko. Naghanap ako ng medyo malambot pa nga siya parang siya gift wrap, malambot pa siya, pero okay na yan lang kasi ang available. So kailangan natin lagyan din ng double side tape side by side para madikit natin siya dun sa gift wrap. Yun ang struggle, yung pagtanggal ng double side tape kasi yung kuko nag-prepare din kasi ako sa sarili ko para sa graduation ng anak ko. So, ayan, dikit din lang natin yung sa gitna. Medyo gitna natin siya para lagyan din natin siya ng ribbon dun sa yung parang sa side. Lagyan natin siya ribbon sa side. Yung simple lang na white. So, yun din ang naisip ko para mas unique at para mas matigas na siya gawin. Mas matigas siya at hindi lipa rin kapag sinabitan mo na siya. Ayan, natapos ko na nga ang dalawang side kasi yung pag sinabit mo sa leg, diba dalawang side siya. So yun ang naisip ko lagyan. And then medyo matapos na tayo. Ayan, hinabaan ko na yung double side para hindi na ako mag-cut siya. Or ribbon na white. So, kailangan din natin gamitin pala ng glue. Gumamit pa tayo ulit ng glue para ma-fold natin yan ng maayos ang ribbon. Ang ginamit kong kulay ay white. So, ayan, nadikit na siya. Pinat ko na rin siya. Double side tape pala yan, hindi ribbon. So, tama nga ako. Medyo magulo ang kwento ko. Kayo na lang po ang bahala manood ng aking vlog. So, salamat nga sa kapatid ko dahil siyang nag-video sa akin. Di ako nahirapan. Kanina kasi nakatutok lang sa akin. So, ayan. Medyo malapit na tayo matapos sa ating ginagawa. Ayan, happy naman yung anak ko nung na-surprise siya, nung ibinigay ko ang aking regalo. And by the way, yung sister ko din gumawa rin siya ng kanyang regalo. Ang gamit naman niya, candy, pero may 1,000 naman sa dulo. Yung parang pinaka-ribbon niya. Pero ang pinaka, ay yung niya, yung pang sabit sa leeg, ang ginawa niya, yung chocolate. So, kakaiba, di ba? Para lang makatipid at para lang maging kakaiba yung ginamit nating pagiging ribbon. Kasi nga, dito sa UAE, hindi naman ganun kapag may occasion, graduation, ay hindi naman ganun sila yung marami tayong mabibilan sa kanto ng mga, hindi katulad sa Pilipinas, diba? May mabibilihan ka dyan ng mga pang ribbon, yung panglagay sa dibdib, pang sabit, yung mga ganyan, sampagita, o kaya anong mga klaseng ribbon. Pero dito wala kang wala kaming nahanap. Ewan ko lang siguro sa iba. Kasi hindi lang din kami naghanap siguro. Pero usually naman wala akong nakikita
So, yan ang ginawa namin, gift na lang sa aking anak para matuwa naman siya. At siya na rin ang mag-isip na bumili ng kanyang sariling gift kasi minsan kapag bumibili ako ng gift niya, ayaw naman niya. So, yan na lang po ang regalo ko, 5,500 dirhams. Kaya nga pala, 5,500 dirham para yung sa likodan ng leeg. So, yun. Ayan yung anak ko, tuwan-tuwa naman siya. Pinaglakad ko siya, sabi ko, i-model niya yung ribbon na ginawa ko. Ayan po. Salamat po sa panonood and congratulations sa aking anak. I love you. Ayan, diba? Ang ganda, diba? Ayun, ako rin po ang gumawa niyang ribbon na niya. Nasa flower with flower. And thank you guys. Salamat sa panonood. God bless you everyone. Bye!